Kanya-kanya namang diskarte ang mga Pinoy kung paano haharapin ang pagbayo ng bagyong Glenda. Tuhayan ang kani-kanilang mga kwento sa report na ito. Animoy dagat ang bahagi ito na ormok kanina dahil sa ulang dala ng bagyong Glenda. Pahirapan tuloy ang pag-evacuate sa mga stranded. Kung may isinakay sa rubber boat, meron ding itinawid sa rumaragas ng tubig gamit ang lubid. Sa Katiklan, stranded din ang mahigit 300 pasahero dahil ibinawal ang mga biyaheng pandagat. Dahil din sa bagyo, nagkasabalutan patungo sa mga eskwelahang ginawang evacuation center ang mga taga-Tacloban na di pa lubusang nakababangon sa hagupit ng bagyong Yolanda. Kung silang mga di-direktang dinaanan na bagyong Glenda kabado na, paano pa kaya ang mga dinaanan mismo ng bagyo, gaya ng mga residente ng Malabon? Baka matuklap yung dingding, maipiktahan kami lahat doon. Hindi pa tataas yung tubig eh. Baka mamaya biglang tataas yung tubig, mahirap na kami makaano. Kabilang sa mga lumikas ang nanay na ito. Ang anak niya, para di mabasa, binalot na lang niya sa plastic. Mistulang basang sisiw rin sa ulan ang mga nagsilikas na residente ng Baseco Compound sa Tondo. Kung tutuusin, huli na sila. Kagabi pa kasi sila sa pilitang pinalilikas ng city government. Kaya pagdating sa eskwelahan, ang ilang bata nanginginig sa ginaw. Sa Parañaque, di lang nakahanap ng masisilungan ang mahigit 800 lumikas na pamilya. Maswerte rin silang nahatiran ng pagkain. Di tulad ng mga street dweller na ito sa Maynila, kung saan-saan na sila naghanap ng masisilungan. Natakot kasi baka matamaan yung anak ko eh. Lalo na yung mga lumilipad. Tulad niya, marami pang mga street dweller o homeless ang pinaalis na sa gilid ng Manila Bay. At kahit wala ng unos, ay magtitiis sa pabago-bagong panahon dahil hindi tiyak kung saan patutungo. Ay kakaawa naman ang pamilya, lalo na itong bagyo. Hindi kami nakahanap buhay. Paano naman makakain ang yung pamilya namin?